sa kay mother ni ni Ryan. Kaya behave na behave si Ryan yan. Dito pala si Guards. Guards. Salamat sa check-up mo kahapon. Tumino yung aking perspective in sa medical world. Makikita mo mga few weeks. Kaya lang maging kagwapo yung pastor. Salamat. At salamat at naririto kayong lahat para makinig ng salita ng Panginoon. As I said, this book of Numbers is not numbers. Makakala nyo kasi ito ay arithmetic. From numeri, from Latin Vulgate, arithmoi, from the word arithmetic. Ito siguro ang plano ng Panginoon. Matuto mag-mathematics at magsuma-suma yung mga taga-Israel. Hindi po. Ito po ay kasaysayan ng prefiguration. So, lalalim naman sinasabi ko, foreshadowing of our whole plan of God. Just imagine your name sinusulat sa Israel. At ang Diyos po ay may book of the law, may book of, ano tawag ito? Book of life. Dalawa yung book ng Panginoon, yung book na makakasama at book na hindi makakasama. Nakasulat po yun. Ang Panginoon ay talagang, He really loves us. Sabi nga from Psalm, mentioning our name. Sabi ni Isaiah, He knows our name. Yun yan. At ito nga yung ano ni Spurgeon yung nagbibigay ng kalakasan sa kanyang puso, that the Lord knows my name. Kaya ito, pag nakita naman natin, nakakaboring naman basahin, puro pangalan. Kasi totoo lang, yung binasa natin ni Candice, na obserbahan nyo ba ito? Yung Ruben, Simeon, Judah, Iscar, Zebulun, Ephraim. Manan, sino po yun? Yung 12 tribes po nun, dinidivide sa 3 yung camp. Ito po, yung camp dito, yung isa sa cross, pinito ko kayo ng umaga ito sa kung nakikinig kayo. 3 dito, 3 dito. Tapos sa ibaba, yung andun yung Levites, yung pinakamahaba na 684,000 yung naitala, yun yung mahaba, 4 yan. Kung meron tayong tinatawag na drone, yung drone na yun, hindi pa nakikita ng Israel yung itsura ng kanilang camp, hindi lang yung nasa picture ninyo na parang bilog. Na yung gitna yung tabernacle. Cross po yung itsura ng ano. Pag naka-drone ka, kasi mahaba yung pinakamaraming cross. Dito, dito, dito. Tigta 3. At bago isulat ni Ezekiel, yung 4 na yan, at Revelation chapter 4, ni John yan yung flag na dala-dala ng each camp. 1 camp, 2 camp, 3 camp, 4 camp. Eagle, lion, ox, and the man. Yun yung flag. Yan, pinapaliwanag ko lang sa inyo. Yung flag na yan, very biblical kasi wala pa sila Ezekiel, wala pa yung Revelation. Yung camp na yun, meron na silang flag, banner, at nagdadala niyan. Hindi ko na masyadong dinitalya yung research ng bawat VP. 3 tribes. Yan. Pwedeng lion dito yung ox, dito yung man, sa buntot yung eagle. Ganun yan. Kaya kung magkakam tayo sa darating na 4 groups lang kumari, kasi may papagawa rin ako sa inyo. Sa inyo. Nasa 40 plus na tayo eh. Tama ba? O exaggerate lang ako. Yung listahan. Mga ganun. Salamat sa Diyos. Important, tig sa 10, malaking bagay na. So mga minamahal, yung prefiguration o foreshadowing ni Jesus Christ, only Jesus Christ is the man which is 1,500 years ay ikinikwento ng bawat author. May 40 authors tayo sa Biblia 66 books Ang kinikwento nila, imagine mo, from Genesis chapter 3 verse 15, Christ is the seed. Diba from Exodus, He is our exit from our slavery. Leviticus is our high priest. Book of Numbers, makikita natin dito ng Panginoon, matutuklasan
mababasa niyo pag nag-aaral tayo ng 2 weeks. Ang lahat ng ito ay larawan ni Kristo. Hindi pa nakikita ng mga taga-Israel ang Panginoon Kristo, yung seed of Abraham, but they are looking forward do sa first coming ni Jesus Christ. Yun nga yung 2,000 years ago na naganap. So bakit mo binabanggit yan? The only person na 1,500 years na pinag-uusapan ay si Jesus Christ. Doon ba ay magdududo ka sa pananampalataya, ilagay mo ang buhay mo kay Kristo? Diba? Samantalang itong iglesia ni Cristo, Manalo, hindi naman binanggit yan from Genesis to Revelation. Nagpo-false nagpo-false claim sila na anghel daw siya dun sa apat na anghel na binabanggit sa Revelation. Hindi naman. Si Joseph Smith, kilala niyo si Joseph Smith? Mormonism, hindi binanggit si Joseph Smith sa from Genesis to Revelation. Pero nanghihiram sila ng Bible natin. Si Mary White, kilala niyo si Mary White? Watchtower. Sino yun? Hindi nyo alam yan. Ginamit natin yung kanilang camp. Hiniram natin. Nag-lechon pa nga tayo. Bawal ang baboy din. Ayun. Bawal baboy din. Wala kami lechon. Kamot na ulo yung direktor. Diba? Hindi siya binanggit. Si Muhammad, 600 years. Binanggit ba siya? Diba? Yung unang pope ng Roman Catholicism, binanggit ba siya? Pero lahat ngayon yan, mga nag-i-exceed ng mga founder hanggang ngayon, parang ang lakas ng mga grupo. Pero only Lord Jesus Christ, pag magbabasa kayo ng Biblia, hindi lang to written word, kundi inilalarawan ng Panginoon sa bawat sita, sa bawat simbolo, sa bawat mga events. The sermon there is, the more you put your trust to the Lord, the more you will really rely upon Him. The more you will walk dito sa iyong pananampalataya. Aalisin mo yung kamukha kay Thomas na may doubt. May doubts pa kayo dito sa ating Christianity? Hindi. It is rooted in a long history. At hindi naman nag-meet si Mateo, si Moses, si Ezekiel. Hindi naman sila, may person nag-meet. Pero isipin niyo yung aklat nila, same. Hindi ba yun yung sinasabi ng Banal na Espiritu na they are all guided? Anong tawag dito? Inspired? Amen ba ito? Kaya nga tayo, sola scriptura, ilalagay mo talaga sa the living word. Hindi lang written word. Ang tawag ko sa Bible, living word. Sola scriptura. Diba? Soli fide, ilalagay mo yung faith alone dito sa author ng ating pananampalataya kay Kristo. Tapos ang goal mo sa buhay habang tumatakbo ka, sola gracia. Talagang pupurihin ko lang ang Diyos, wawalatiin ko lang siya. Ando na, from the Old Testament, nando na yung solas natin mga mananampalataya. To make the story short, our journey as believers is the illustration of Pentateuch. Basta what is Pentateuch? Penta 5, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero bago isulat yan ni Moses, ang parang pinaka-aklat ng mga taga-Israelita in Genesis. Yun nga lang, wala pa sa written form kasi nga nagsulat nito si Moses. Pero ito yung kanilang Bible. Na alam nyo ba na yung history na 1,500 years kayang ilagay yung buong Genesis. Yun eh. Yung history. Sa 4,000 na nabuo tayo, 2,000 halimbawa yung Old Testament, 2,000 yung New Testament. Yung Book of Genesis lang, 1,500 years. So, ano yung mga data nito? Ito na yung pinaka-Bible nila, hindi pa kompleto ang lahat. Pinapalayas pa lang sila sa Exodus means exit. Dinodoctrinal na sila ng Diyos. At ang ginagamit nila Book of Genesis. Imagine niyo yun. Pagkatapos ng Pentateuch, naging normalize yung Old Testament, ang pinakabook na nila yung Torah, yung prophets, major prophets, nagkaroon na ng aklat sila doon, manunulat. Though hindi pa in written form, amanuensis yung nagpapasa nito, historian na secretary, ang tawag doon amanuensis.
At yung mga scribe, bago sila magturo, naliligo. Bago isulat yung pangalan ni Yahweh, naliligo. At yung history niya napakahigpit para ipasa from generation to generation to generation. Sabi nga sa Deuteronomy, pag bumalik tayo, matapos na may chapter 6, itong generation na ito ay dapat ituro sa susunod. At purihin ang Diyos ngayon. Sabi mo sa kapatid mo, purihin ang Diyos. Isipin mo, ita-download mo na lang. Bilib na bilib ako sa season ngayon. Yung Bible ko, dalawa yung version ng Bible ko eh. Ay, yung ano ko, yung cellphone eh. 3 pa, may Tagalog pa. Na ilalagay sa cellphone. Meron akong parallel Bible nung araw eh. 6 na translation, isang book eh. Kaya lang kapal-kapal, lang nag-biblix ka, ganyan ang dala ko. Pero ibig sabihin ngayon, napakabinahaba. Amen ba ito? Kahit hindi na siguro mabubura ito. Kahit nung Roman Catholicism time, 1,000 years after the resurrection, dumating ang Roman Catholicism at dumating yung kanilang pagtataas masyado sa tinatawag na church life. They plan to destroy all of the written. Pero preserve ng Panginoon eh. Ganun po nangyari. During the Islamic movement, 600, lahat ng pumasok sa kanilang teritoryo, they tried to destroy the Bible. Eh, hanggang ngayon naman. Pero tanong ko sa inyo, nasira ba? Diba? Pastor, anong topic mo ngayon? Yun nga yung prefiguration and foreshadowing. Na yung, kung ano yung paglalakbay naman ng mga Israelita, ay paglalakbay din natin ngayon. So Moses lead them, Exodus, Leviticus, Law, area of life, may blueprint, may tabernacle, at sinasabi sa kanila how and who ang dapat sambahin. At book of Numbers, ito na, the journey begins. Nasa kalye na naman sila. Diba? From Egypt to Mount Sinai, road yun. After 1 year sa Mount Sinai, nagstay sila, 1 year break, na isulat ang Leviticus. Pero ang goal ng Panginoon, you go to the promised land. So, the promised land, kaya yung book of Numbers na isulat. Ito na po yun. Clear na po ba, mga minamahal? Baka medyo nalilito kayo. Kaya lang, ito 40 years na ganap, o 39 years. Kasi yung 1 year, Leviticus yun. Ito 39 years. Kaming magkakapatid, 6. May sasakyan kami nung araw, medyo malaki sasakyan na namin nung araw. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung sasakyan namin nung araw. Yan, 6 kami dyan, nakasakay kami dyan. Pupunta kami Antipolo para para kumain lang. Ano tawag dito? Tatay ko kasi mahilig sa gamin eh. From Baliwag to Antipolo, meron kaming nagmamaneho, tapos ang tatay, mananay ko. Mga kapatid ko, along the road pa lang, reklamo ng reklamo. Nasaksihan ko yun. Tagal ko ba? Malayo ko ba? Tagal ko ba? Malayo ko ba? Ay, parang tagal ko ba? Malayo ko ba? Eh, imagine mo to na 40 years silang nagwa-wandering. Kaharap nila si Moses, 2 million sila. Hindi nila makuha yung 11 days journey. From Kadesh, from Sinai to Kadesh to Moab, sa gate ng tinatawag na papuntan sa Promised Land, 11 days lang po sa tunay na buhay yun. Sa pagtatravel, naging 40 years po. Dahil sa kanilang complaining. Yung kanilang attitude, complaining. Sa Hebrew word, murmuring. Medyo malalim, murmuring. Mamaya, i-pray ko kayo bago tayo mag-pray tayo para magkaroon tayo ng konting discussion dito. Importante ito. So mga minamahal, nasa Sinai to entrance, Kadesh Barnea, entering the promised land, becomes 40 years, 11 years. So yung first generation nila, yung chapter 1 to 25, ito yung hindi nakapasok. Huwag niyo mami-misinterpret kasi hindi naman nakapasok si Miriam doon, si Aaron, at si Moses. First generation yun eh. Pero hindi nangangahulugan, hindi sila ligtas. Hindi natin pinag-uusapan yun. Kaya lang, ang talaga usapan dito, walang papasok na first generation. Pamilya lang ni Caleb at ni Joshua, na bata-batang mga
mga tauhan ni Moses, bata-bata. Yung matatanda si Aaron, si Miriam, si Moses di nakapasok, at yung kalahat, yung kung ilang milyong mga Israelita dito. Anong dahilan? Murmuring, complaining. Napakasimpleng kasalanan, ano? Sa tingin ninyo. Saan may complaining? Hindi ko gusto yung ulam, eh. Gusto ko sunny-side up. Bakit in-scramble ni nanay? Simple, no? Bakit nawala ng wifi? Nakakarag ako. Pagpunta niyo ba sa church dito, nagreklamo ba kayo? Look, asawa ko nagreklamo, suot ko medyo lukot kanina. Sabi ko, madidiretso yan kasi it. Yan din. Yan. Mamaya tatalakayin natin. From structure and system, binasa ni Candy, structural, ini-restruct sila ng Panginoon. Ginagawa ng sistema ang Panginoon sa isang nasyon. Chapter 1 to chapter 4. And chapter 5 to 25, nagkaroon na ng mess, disruption o chaos. At dahil ang Diyos ay matapat, mapagmahal ang Panginoon, nagkaroon ng restructuring ulit, overhauling and realigning. Napakamapagmahal ang Diyos. Ito na yung chapter 26 to 36, second generation. Ito yung Joshua generation. Naintindihan nyo? Kaya, di ba may kasabihan tayo, sana maging Joshua generation tayo. May kinikwento sa Book of Judges, pag nakarating na kayo sa Book of Judges, na may mga generation na wala sa Diyos. Just imagine a generation without God. Buksan niyo yung mga mata, mga first world country ng generation na walang God. Anong sila ngayon? Legalize ang abortion, legalize ang gender. Ano yung first world country? Legalize ang marijuana. Punta kayo sa Spain, legalize ang marijuana. Dito sa atin, ikukulong ka. Legalize ang mga drugs sa ilang part ng state ng Amerika. Pero sa ibang part, kukulong ka, papating ka. People are really listening. When you go to Japan, there's a forest there that they accept and legalize suicide. Buksan ninyo yung mga mata. Dead forest. Ano ngayon kasama ang ating sanlibutan pag nawala ang Diyos? Pag nawala ang Diyos sa isang generation, anong mangyayari? Kaya patakbuhin ng tao ito, kaya patakbuhin ng sistema ito ng mundo. Imagine, sa isang pamilya lang mawala ang Diyos. Ano itsura ng pamilya pag wala ang Diyos? Diba? Ang tawag sa tatay ay demonyo, ang tawag sa nanay ay demonya, ang tawag sa mga anak ay demonyito, demonyita. Tama po ba? Uy, kausap ko kayo. Do you want your next generation, your children, kayo na mag-aasawa na walang Diyos sa pagpapalaki ng inyong pamilya? The symbol here is they never enter the promised land. People listen, you will never reach your full potential of being a believer kung wala ka sa generation ni God. Dapat nasa generation ka ni God. Pag-ising mo, salita niya. Pagsasalita mo, paglilingkod sa Diyos. Pagluluto mo, paglilingkod sa Diyos. Pag-upo mo, paglilingkod sa Diyos. Huwag mong kakalimutan ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba doon? Huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Subukan niyong kalimutan na ang Diyos. Ano ang mangyayari sa iyong generation? Sa iyo na mismo. So, kaya may banner ang Diyos. It's a very ancient banner. Nakala nyo, simple lang nasa church natin. If you study it, that banner is the four banners of the first camp, second camp, third camp, and the fourth camp, which is the cross ang symbol. So, gumawa na ang Diyos ng first census. Yun yung mga list sa
Binabanggit sa Revelation na isang illustration ng simbolo na hindi makakapasok, di ba? Ang ilan doon, yung dalawang book eh. I want you, assignment ninyo, kung sino makakapapakita, lagay nyo sa SH Connect, that two book in the New Testament na hawak ng Diyos. Binigay ko na sa inyo isa yung Book of Life. The two book yun. Para tayo nag-assignment, Bible content. What are those two books? Paliwanag yun ng konti, kahit konting sentence lang hanggang mamayang gabi, pakikinggan mo. Yan. Mga minamahal, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Imagine ninyo, no, ang ating Panginoon ay ina-assured ang sumusunod sa present. Ito na, nagjo-journey tayo na kailangan ang generation yung kasama ang presence ko. Bitbit niyo yung Ark of the Covenant. At sa gitna ng cup, naririto. Ibig sabihin ng Ark of the Covenant, tabernacle. Si Jesus Christ in John 1:14, He tabernacle with us. Kailangan talaga ang sentro ng buhay natin sa Diyos. Mga minamahal, ang buhay natin sa Diyos. Dapat tayo maka-Diyos. Hindi maka-BBM. Dati medyo bili-bili pa ako. Pero talagang sa tao, pag nilagay mo. Ayoko ng kwento, talagang disappointed ako. Marami akong disappointment sa ating government. People, ito gusto ko lang sabihin sa inyo. Maganda yung prayer nila sa economy. Nagkakasala ka pag hindi kayo kumakain sa restaurant. I will tell you, hindi mo mahal ang Pilipinas pag hindi kayo kumakain sa restaurant. Iyan na lang ang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Ha? Ano tawag yan? Local spending. Local spending. Kaya po ikaw masyadong matipid. Hindi ka lumalabas ng bahay, hindi ka man ang bumibili ng milk tea. Hindi mo mahal ang gobyerno. Understand me? Yes! Kumain kayo sa labas. Amen ba doon? Amen! Tuwan-tuwa sila. Sumakay kayo ng bus, pumunta kayo ng Baguio. Amen ba doon? May taksyon. Binubuhay nyo yung gwardiya, binubuhay nyo yung mga konduktor, mga janitor. Mali yung mga katuruan minsan na ganun eh, yung magtipid ka tayo, biblical, ganyan. Parang kay God din yan, yung nagse-self-medicate, maling-mali yan, at ayan. Ako yan ang pumakatay sa tao, ang self-medication, kaya nga nag-aaral sila na 10 taon. Ako may maling pananaw sa aking, kasi mayabang pa tayo sa self-medication eh, galing pa tayo sa tribo ng ng Iloilo na naniniwala sa dahon-dahon na may mga nagdadasal-dasal eh. Minsan dala-dala natin yan, yung mga self-medication, hatiin ko yung gamot nito para makatipid. Eh ganun ako. Gart eh, hinahati ko yung gamot ko eh. Kasi para makatipid ako eh. Sabi ko, magtitipid ako, yung gamot ko, every other day. Pinagalitan ako yung malihing. Sabi ko, di na ako magtitipid. Baka maaga ang pagpapastor ko, mamatay ako. Eh, apat yung aking Pepoxta, tapos, ano ba yun? Alam na. Buti na lang, pinigilan na ni Gart yung isa. Kasi okay naman pastor yung bilang nito. Medyo ingat na sa pagkain. Pero nung umorder ako, nakita niyo yung order ko, kaya pala bad cholesterol ka. Doktor na. Eh, salamat. Hindi ko sabihin, dito sa Israelita, meron silang ganitong way. We want in our own term, in our own journey, to follow our rules, to idolize our past during the Egypt time. Bigyan nyo kami ng pepino, bigyan nyo kami ng bawang, bigyan nyo kami sibuyas, bigyan nyo kami ng karne. Kaya umulan dito ng karne. Gusto ko sabihin sa inyo na yung simbolo ng pagiging doktor mo nasa book of Numbers. I hope you research that already. Nasa Mercury Drug yun. Nasa Mercury Drug, yung may parmas. Nasa book of Numbers. All of the medical symbols of the medical world ay nasa book of Numbers. The bronze snake. Alam niya yun. Kaya nga, sabi nung John chapter 3,
Matigas ang ulo ninyo, tinuklaw kayo ng ahas. Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng bronze snake, ito ang tingnan ninyo, sabi ni, kanino ko inasign yun? Medical term yun. Ginagamit ni Luke yun. Dr. Luke. Ibig sabihin, si Kristo pa rin. Huwag mo iiwan sa presensya mo si Christ, si God, sa inyo sa buhay mo. Huwag kang di-discarding on your own term, on your own interpretation. Diba na? Sabihan na kita. Hindi yung milligram natin nung araw, milligram pa rin natin ngayon. Kasi tumatanda na tayo. Correct? Saka ako, tinatanggap ko, nagkakaedad ako. I need medical attention sa buhay. Ang tawag doon, maintenance. Hindi pwedeng magyabang ka na para kang may kakilala si Candy, isang manager, ako na lang mention. Hindi siya talaga nagme-maintenance. Hindi ko na lang may mention. Mataga, hindi siya nagme-maintenance. Sa inisip niya, healthy naman siya, gumagalaw-galaw siya. Magre-retire na siya. Paano niya, hindi kami inom ng mga ganyan. Yun, nanikip ang lahat ng dapat nanikip in just one attack. Nanikip ang lahat ng bato. Saka kabubuhusan ng maintenance ngayon. Di ba late na? Kaya kung dito, yung term ni Jesus Christ, yung term ni God, sinusunod lamang ng mga taga-Israel, ang mga Krisyano, yung ating order salutis, yung ating sanctification, walking sa Diyos, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sa araw-araw na sinusunod natin ng Biblia, nakapayos na tayo. That's only a example. It is a book that leads to the glory of Christ in the gospel. Bigyan ko kayo ng example, si Kristo ay tinawag na mana, pagkain, bread of life, tinawag, maghahati-hati tayo sa pagkain. Sustaining source ng buhay natin, Diyos pa rin. Walang mabubuhay na hindi kasama ang Diyos. Eternal spiritual nourishment mo, araw-araw magbasa ka ng salita ng Diyos, spiritual discipline. Napaka-basic ng mensahe ngayon eh. Ginagamit ko lang ang book of Numbers. Sino sa inyo nagbasa ng Biblia? Sino sa inyo nanalangin? Sino sa inyo nakatapos ng Leviticus? Leviticus, sino nakatapos? Honest to goodness. Dalawa. Tatlo. Nasa book of life na kayo. Diba? Yun lang ang utos ko. Napakasimple, basahin niyo yung Leviticus. Diba, Chay? Taan mo lang sa ngiti eh. Eh ngayon anak, bibigyan kita ng chance. Book of Numbers, basahin mo. Susunod na buwan, magtatanong ako ulit. Ha? Naintindihan ko naman eh. Nahihirapan magbasa ng tao dito kasi spiritual. Kasi nourishment natin ito. Yun. Christ as the high priest, tinuturo pa rin sa book of Leviticus. Tuwing sila'y nagkakasala, umiiyak si Moses. Ano ginagawa ni Moses? He intercede for them. Imbis na sabihin mo, Aaron, Miriam, nag-uusap kayo against my pack. Sige kayo, buti nga sa inyo. Hindi sila ginano ni Moses eh. Ang ginawa ni Moses sa kanila, pinanalangin sila. Nagkaketong kasi sila eh. Oo. Kaya nakikita natin dito is illustration Jesus Christ, si Moses. Ano ba ginagawa ng Panginoon sa Kristo ngayon nung siya ay magkatawang tao, namatay, nag-resurrect at nasa kanang kamay ng Diyos? Ano ginagawa ng Panginoon ngayon? Book of Romans, ano? He intercede for us. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang gawain ng Panginoon. Mahal na mahal niya yung kanyang mga anak. Na kayo, sa tuwing mahuhulog sa pagkakasala, may gagawin kasalanan, may konsensya dumadating sa inyo, at binago niyo yung landas na mali. Because Christ is interceding for you. Because hindi yung dahil prayerful ka, hindi yung dahil magaling ka. Dahil meron Diyos na nag-i-intercede sa iyo. Hindi lang kasi anak ka ng Diyos, pinili ka na pa. And that is the message. Tapos si Balaam, nung ayaw silang papasukin, sa Numbers chapter 24, akalahan mo lumabas sa bibig niya, a star shall come out from Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Numbers 24 verse 17. Sino ba yung star na yun? Na ipapanganak? Yun yung maghahagip. Tapos sila Aaron,
chapter 16, verse 46 to 48, nakatayo between the dead and the living. Eh, sino ba ang tatayo between the dead and the living? Judgment Day. Sino po yun? People of God, sino po yun? Jesus Christ. That's why Jesus Christ is the most important person in the world. Yun ang simple mensahe ngayon. Lalagay mo kay Jesus Christ ang buhay mo. Wala pa ang tao sa sanlibutan ito nagsasalita ng malalangin natin. Ang pangalan ng Yahweh Elohim ay plural. Pero dapat intindihin nyo, ibig sabihin ng plurality na yung Trinity yun. Father, Son, and the Holy Spirit. At isinama niya ang mga tao, at yung mga tao nito ay minahal ng Panginoon. At pag sila'y nagkasala, pinapakita ng Diyos yung kanyang justice at yung kanyang love naman. Yung justice dito, yung panahon ng first generation, di nakapasok. At yung rebellion ni Korah, nabasa niyo na ba si Korah? K-O-R-A-H. Sa inyo na magbabasa ng Book of Numbers, maintindihan nyo. Dito unang-unang makikita yung nabiyak ng lupa. At tumabiyak ang lupa, sino yung nilunok nun? Nung mabiyak ang lupa, nahulog ang lahat ng kumokontra sa Diyos. At pag nahulog ka ron at nagsara yung lupa, makikita ka pa ba? Hindi na. That's justice. Pero yung love ni God, marami pa rin pumasok sa promised land. At tayo makakapasok sa promised land only in one condition. You put your heart, your mind, your soul, everything about you in the Lord Jesus Christ. Amen po ba doon? Sabi ni Satanas, pagdudahan mo si Jesus Christ, Tomas. Ano nangyari kay Tomas? Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang buta sa kanyang kamay at ang tusok sa kanyang tagiliran, hindi ako naniniwala. Nung makita niya, anong sabi ni Tomas? My Lord, my God. Sabi ng Iglesia ni Cristo, nagulat na. Pag sinabi mo kay Kristo, my God, at narinig ka ng hindi alagad, i-report ka at ikaw ay papatayin. Kasi there is only monotonous God sa kanilang paniniwala ng Hudyo. Pero nagre-reveal ang Diyos in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito yung prayer ko na maunawaan ng lahat ng mga mananampalataya sa umagang ito, ang mystery ni God na nireveal na ito sa amin, Jesus Christ. Napakayaman ng Bible, hindi lang yan written form. Yan ay living form. At sabi nga ng John chapter 1, ang mga Greek sabi niya, idea lang yun. Hindi yun idea. Yung, in the beginning was the Word, and the Word was God, and God is the Word. In John 1:14, and the Word became flesh. Ang Diyos nagkatawang tao. Magdududa ka pa ba? Ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His begotten Son. John 5:20 po, ang sino mang may pananampalataya talaga sa Kanya, ay talagang kasama ng Diyos. In Christ we have everything. Colossians chapter 1:15-17, all was created for Him. Molecules, Pastor, ano yung sinasabi mo? Atom, nucleus, invisible thing na nakikita lang, na hindi mo nakikita, ang lahat ng yan ay nilikha para kay Kristo. So kung maiintindihan mo yun at binuksan ng Diyos ang puso mo, iiyak ka sa umagang ito, mapupunta lamang ako sa buhay na walang hanggan sa kapamaraanin ni Kristo. At si Kristo lang yun. John 14:6, siya ang aking buhay, siya ang aking daan. The way that siya ang aking patutungan. So much for that. That is the book of Numbers, telling Jesus Christ to us. Ito na yung scene na magpo-focus tayo. Pag-iwalayin ko kayo ng konti, magaga pa naman. Complain. Nagko-complain na. Sino sa inyo ulit? Ulitin ko yung tanong, ang mahilig magreklamo, yung totoo lang, be honest lang, yung reklamador. Si Chan, si Will, si ba?
Si reklamador ko niya, yung sa isang linggo yung nakakareklamo ng 2-3. Si Kuya Hit, meron ka ng 2-3. Si Anthony yung reklamador. Si Candice ba? May award kayo nila. Ha? May award kayo nila yan, di ba? Na most complainer kayo dalawa. Sa games lang yun. Sa games lang ba yun? Lahat tayo meron, di ba? Totoo yan. Kaya nga, itong paglalabanan natin dito, kung magpo-close, konti lang. Hardship, di ba, ng complaining ay ito na. Napakahirap. Ito na yung mga kwento tungkol sa complaining natin. It never makes anything better. Pag nag-complain ka ba, may magagawa? Tama yung Matthew chapter 6. Quotation lang yan, pero totoo yan. It doesn't solve problems. Nagsasolve ba yung complain na complain? Di ba, kailangan mo ng solution? Ikaw ba, Gard, di ba, may nakita kang sakit? Di ba, ang laki ng puso niya. Laki ng ugat. Ikaw kasi. Di ba, ang bilang doktor, ang sasabihin mo, pa-laboratory ka, tapos pabili ko ito, inumin mo. Siguro kung maririnig ko yung isang doktor, sasabihin sa akin, ikaw kasi, kumain ka ng ganitong baboy, kumain ka ng ganito, kaya laki-laki ng puso mo. Di ba? Dito, sinusolve na ng Diyos sa problema natin. It never solve anything pag tayo nagko-complain. Talaga haharapin mo paano isusolve yan. Amen po ba doon? Gigising ka sa umaga, ayaw mo na scrambled egg, magluto ka, marami naman itlog sa bahay nyo. Kung walang itlog, bumili ka sa tindahan at magluto ka mag-isa. Tama? Pagka hindi gusto ni Chay yung pagkain, hindi ko luluto. Luto siya. Magbukas siya ng kahit ano doon sa red. Pag nakita ko na bumano ng mukha sa ulam, ang susunod sa akin doon, magluto ka. Ganun lang. Ganun ang susunod ko, ikaw magluto. Ang gusto mong kainin. Ganun lang kami kasimple sa bahay. It attracts more problem, infectious and complaining. It takes away your energy. Pag complain ka ng complain. Mga minamahal. It refuses to move pag nagko-complain. Kailangan ng Diyos action. Mga minamahal. Sinasabi mo sa Diyos yung accusation, God, you are not good. In His very face pag nagko-complain ka. You express your discontentment. It is on the opposite of gratitude. Wala kang ka-patient na tayo nilikha para maglingkod sa Diyos, magmahal sa Diyos. Di ba? Nag-express ka lagi ng discontentment sa lahat ng sitwasyon. Opposite ng gratitude yun. Kaya tayo humihinga, kaya tayo nabubuhay para lang maglingkod sa Diyos talaga. It reflects lack of trust, kaya ka nagko-complain, ayaw magtiwala sa Diyos. It extinguish your light. Sabi nga, sinisira mo raw ang iyong testimonya. Tayo pa naman ang mga ilaw ng sanlibutan. So bago ko magkaroon ng konting gawain, tayo po may group ng 4 kung maaari. Bilang po tayo ng 1, 2, 3, 4 lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O kung gusto nyo, lahat na lang ng matandang lalaki. Sige, lahat po ng matandang lalaki dito. Mga minamahal nyo, may mga asawa. Lahat ng singles no kayo sa dulo. Sige na po, tumayo na po kayo. Saglit lang ito. Para tayo may konti. Lahat ng kababaihan na may asawa, sama-sama po kayo. At lahat naman ng